Okay, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Pag-usapan natin itong post ni Senyora. Ito, sabi ni Senyora, kain muna tayong lahat. Ito na nga ang isa pa nating inihintay, kasi yung isa nagsalita na. Ito na mga statement ng isa yung inihintay. Ang statement ni Hipon, sakain kita. Trending talaga yun, yung kain kita. Kain mo ako, hindi ako kain sa'yo, kain kita. Ito ang statement ni Hipon, sakain kita. Ano masasabi nyo? Ayan mga kababayan, basahin natin yung statement ni Harleen Hipon Budol tungkol sa pagkakasangkot niya dito sa kumakalat na na conversation. Di umano na siya ay nakikipag landian dito kay kay Rob Gomez, yung kasama niya diyan sa sa Magandang Dilag. Kasi yung isa na sangkot din, etong si Bianca Manalo, nagsalita na. Ngayon nandun sa Japan, nag-enjoy. Nagsalita na, kaya ito yung hinihintay natin. Ito yung statement ni Harleen Hipon Budol tungkol doon sa kain-kain issue. Ito, babasahin natin yung kanyang statement. Yung tahimik lang ako at kaliwat kanan, babad ako sa taping. Yung di ako makafocus sa trabaho dahil sa issue ng magjowa na may anak. Tapos malalaman ko, nakaladkad na lang pangalan ko at binabash ako na wala naman akong ginawa. Wala daw siyang ginawa. Sabi niya wala daw siyang ginawa. Opo, squammy man ako sa paningin ninyo. Squammy. Ano ibig sabihin ba ng squammy? Ito, inanda ko na para mabilis. Ano ibig sabihin ng squammy? Ito raw, yung squammy raw ay slang for ugaling squatter, mainly pertaining to those who have trash behavior. Pero I think applicable na rin siya now sa mga taong basura ang pag-uugali kahit hindi naman nakatira sa squatters area. So kahit ikaw ay medyo may kaya sa buhay, hindi ka nakatira sa squatters area, pwede kang tawaging squammy dahil sa pag-uugali mo, ugaling squatter ka. So yan yung ibig sabihin ng squammy na sinasabi ni Harleen Budol. Derogative slang for poor folks, usually the trashy ones. Ito ay tumutukoy sa may hirap na tao. Yung ugaling basura, trashy, di ba? Trash, basura. An oppressive term for someone who acts like living in bottom of the barrel. Basically, it's like a hasty generalization trait who lives in squatter area. Ayan mga kababayan yung ibig sabihin ng squammy, kaya pala squammy. Squammy, squatter. So, yung pala ibig sabihin yon. Dati ang squammy for squatters lang. Ngayon, pag walang hiya ang ugali, squammy na ang tawag. Sabi ni Harleen Budol, squammy man ako sa paningin ninyo, hindi ako hayok sa laman. Hindi naman daw siya hayok. Pwede nyo lang akong tawaging squammy kung yun ang tingin ninyo sa akin, pero hindi ako hayok sa laman. Produkto ako ng broken family. Pinalaki ako ng lolo at lola ko ng maayos. So pati yung lola niya sa kalolo niya, idinamay pa doon sa kanyang statement. Kinakailangan pa talagang banggitin si lolo saka si lola. Pati yung pagkakaroon ng broken family, kailangan pa ba banggitin? Para saan? Para saan? Bakit binanggit pa ni Harleen Budol? Ano yan, para paawa? Baka paawa effect, no? Kasi syempre broken family ako, pinalaki akong lolo at lolo ko ng maayos. Kung pinalaki ka nga ng maayos, pero ngayon di ba? Pinalaki ka ng maayos, ang ganda ng pagpapalaki sa'yo, talagang tinuruan ka ng tamang ugali, nilagay ka nila sa tamang landas. Tapos na yun dati pa yun iba na yung ngayon di ba? Kailangan pa ba sabihin niya? Iba na yung ngayon iba ka na di ba? Iba ka na di ba? Kaya nga pumasok ako sa showbiz ngayon iba na.
Iba na yung ugali mo. Iba na yung kilos mo. Di ba? So, alam namin pinalaki ka ng lolo't lola mo na maayos, pero iba na ngayon eh. Iba na ngayon. Yung batuhan ng mga script para pangkabisado sa mga linyahan ay nahaluan ng mga joke at one-liner tulad ng salitang kain. Ganyan na agad ang tingin ninyo sa akin. Sumakay lang ako sa mga joke dahil komedyante ako, kahit alam ko fini-flirt ako. Pero hindi ako ganun babae sa mga binabati ko sa akin. FYI, nakadalawang national pageant na ako. Marami nag-propose ng indecent proposal sa akin ng malaking halaga. Pero iniisip ko nasa maayos naman karera ko at gusto kong pinaghihirapan, hindi yung one time big time. Besides, kung sino man ang naglabas ng screenshot na yan ay pwede kong kasuhan ng data privacy, defamation at cyber libel. So ano lang daw yun, script. Nagpa-practice lang daw sila ng ng mga batuhan ng linya. Di ba? Kumbaga nagpa-practice lang daw ng mga linyada. Kaya sinakyan niya lang daw yung joke dahil komedyante raw siya. So yung joke daw ang sinakyan niya. Hindi yung hindi yung iniisip niyo yung sinakyan. Yung joke lang ang sinakyan, hindi yung alam niyo na Stregan ito eh. Stregan eh. Diba? Alam niya naman itong Stregan, si George Stregan. Lumalabas yan sa mga sa mga pene movies, di ba? Tapos sa pene movies, magugulat ka ba nanonood ka? May lalabas na mga na mga talagang for adults na na scene. Doon yung sa sinihan dyan sa Recto. Dyan sa Quiapo, maraming ganyan dyan sa Quiapo eh. Dyan nakikita mo lagi si George Stregan. Ito, lahi pala to ni George Stregan. So, sabi ni ni Herlin Budol, yung lang, yung joke lang ang sinasakyan, hindi yung hindi yung kargada ni Stregan. At hindi daw siya ganong klaseng babae. Matino daw siya. Isipin nyo ng squammy, pero meron nga daw nag-propose sa kanya, indecent proposal, hindi niya pinatulan eh. Di ba? Hindi naman pala pinatulan eh. Kayo talaga sama ng isip ninyo eh. Hindi niya pinatulan yung mga indecent proposal. Pero ano naman kinalaman nun dito kay Rob Gomez? Iba kasi ang dating ni Rob Gomez eh, di ba? Mala George Stregan eh. So ito, kakasuhan daw ni Herlin Budol. Ito nga naglabas ng screenshot. So ang makakasuhan dito si Rob Gomez. Kasi sabi ni Senyora, pero di ba ikaw Rob Gomez ang naglabas ng screenshot? Lagot ka, ikaw ang kakasuhan ng data privacy, defamation at cyber libel. O yan ang kumbaga magkakaipitan na rito mga kababayan kasi kakasuhan daw ni Herlin Budol yung naglabas. Naglabas ng screenshot si Rob Gomez. Si Rob Gomez nga yung nagpapasaya sa kanya. So mahirap tong sitwasyon nitong dalawa ni Herlin Budol at ni Rob Gomez kasi sila maglalaglagan dito. Di ba? Ito naman mga kababayan, ito mainit-init pa tong balita na to, breaking news mga kababayan. Ito partner ni Rob Gomez na si Sheila Rebortera ay nagpakita na o nakipagkita na sa mga abogado. Ayan mga kababayan yung asawa o partner ni Rob Gomez, etong si Miss Millennial, Doktora pala to, si Sheila Rebortera, met with her lawyers amid the issue being faced by her partner Rob Gomez. Ayan mga kababayan, nagpost mismo yung abogado si Attorney Alex Abisado Jr. ng Gana Atienza Abisado Law Offices. Ayan, nagpost siya sa kanyang Facebook. At yan mga kababayan, kasama niya si Doktora Sheila Rebortera, itong partner ni Rob Gomez. At dito sa caption, meet Doktora Sheila Rebortera, the woman caught in the middle of this viral infidelity issue.
Welcome to GAA Law. May the truth prevail. Ayan sabi ni Atty. Abisado. Hindi naman ibinulgar kung anong dahilan kung bakit nandoon si Sheila dyan sa law office. However, sabi ni Atty. Abisado na siya ay willing na tulungan si Sheila tungkol sa kanyang problema. At sabi ni attorney, you know, we have a soft spot sa mga inaapi na mukhang talagang itong si doktora ang pinaka-argabyado dito sa nangyayari. Ito ring mga netizens naman ay nag-express ng kanilang suporta para kay Sheila. Sabi ng isang netizen, top caliber lawyers of GAA Law, definitely she will receive the best legal service from Atty. Alex Abisado Jr. and team. She is in good hands with GAA Law, brother. Go Doc Sheila Reportera. Your incompetent hands, laban lang. Parang parang si Ellen, level lang. Leben lang. Yari ka, Herlin Budo. Kain So yun po mga kababayan, ang ating update tungkol dito sa sabi nga ito ang tawag ni Atty. Alex Abisado Jr. Ang sabi niya, viral infidelity issue. Yung infidelity issue between Rob Gomez, Herlin Budol, Hipon Girl, Kain Girl at etong si Bianca Manalo na delikado dahil dami-dami na mga iiputan mo sa ulo. Bakit senador pa ang napili ninyong tulonggisin? So may kalalagyan to si Rob Gomez na to. At makita na lang natin isang araw kinukuhaan na ng mugshots. At kalaunan magsasama na sila ni Diego dyan sa Bilibid. So yun lang mga kababayan ang ating update. Tutok-tutok lang sa Batang Maynila to, sa mga iba pang balita. Ingat po tayong lahat. God bless.